Hindi ka babae, pre. Lalaki ka. I assume lalaki nanonood nito. So, huwag kang bading. Yo, what is good mga pare? Welcome back to Josh on Point. So, ngayon ang pag-uusapan natin, bagay na hindi mo dapat i-share sa ibang tao at sa social media. Bad boy shake la kill, ako tentos down. So, yung umpisahan gagawin natin ito, may hot take. Actually, hindi hot take to. Ako, kung galing sa akin, hindi ko naman talaga to ginagawa eh. Ang i-share ang political bias mo. What's the point? Ano gusto mong mangyari? Kaya maraming kabataan ngayon ang nagdidelete ng sarili nila. Maraming kabataan ngayon ang merong may mental health issue. Because marami rin kabataan ngayon ang mas nag-engage sa politika. And one thing na hindi mo maibabago sa isang politika, wala kang control dyan. And when you are focused on something that you can control, that will leads to anxiety. No. Isa yun sa mga pros na tinitignan ng mga kabataan ngayon. Youth nowadays are more engaged in politics. O ano ngayon ang nangyari sa inyo? Mental health issue kayo ngayon. Kayo rin ang mayabang sa part na yan. Marami kabataan ang mayabang dahil mas bukas daw sila sa politika ngayon. Pero, ang hindi nyo alam, sakit ng ulo at anxiety, depression ang aabutin sa inyo. Pero nyo, isa sa politika, 50% na yan. Okay? Hindi ka talaga makakapag-convince, lalo na sa social media, ng tao para lumipat sa partido na gusto mo. Pumupunta yan sila sa social media kasi decided na yan sila kung ano ang gusto nila. Tapos pipilitin mo pa yung taong hindi mo kilala. Makikipag-away ka pa dahil gusto mo na masunod yung gusto mo. Diba? Ever since tumapak ako dito sa social media, isa yan sa mga hindi ko gusto pasukin. Wala akong mapapala eh. Kaya hindi ako agree din na i-share mo to sa ibang tao. Okay? Because, again, isa na naman to, maipapasok na naman natin dito yung problema ng mga kabataan ngayon. No? They thought na pag sinare nila ito sa ibang tao, sinare nila sa social media, magkakaroon sila ng tropa na tunay or real connection. Pero no. Okay? Yung political biases ninyo, okay, temporary lang yan. Okay, magkakaroon kayo ng friends, okay, same political beliefs. At the end of the day, hindi doon iikot ang personality ninyo. Political beliefs are not meant to have a real connection sa isang tao. Diyan nako-confuse ang ibang kabataan ngayon, ang ibang tao ngayon na porket maraming nagla-like ng mga political nila is mga friends ko tong mga to. Hindi. Real connection with people is based on your personality, your interest na makakatulong sa'yo in the long run, not just politics. Isa pang naging problema ng mga tao ngayon is pag nag-post sila ng political biases nila, andyan na yung automatically argument. Kasi nga 50-50, hindi lahat ng tao iisang gusto sa politics. 50-50 lagi yan. So argument ka agad, nag-post ka agad ng open for debate, open for argument, tapos ano mangyari? Magko-comment, sasakit pakiramdam mo, sasagot ka, ayaw nila maniwala sa'yo, sasama pakiramdam mo, sasagot ka na naman. So tingin mo healthy sa'yo yun. Kahit di magaling sa akin eh. Maraming kabataan ngayon ng may mental health issue because sila ang mas engaged sa ganitong mga bagay. Number 2, pare, na hindi mo dapat i-share sa social media or sa ibang tao, yung goals mo sa buhay. Again, magtatanong kita, anong point? Hindi mo pa naman ginagawa. Wala pa namang result. Anong kinukuha mo sa ibang tao? Anong kinukuha mo sa social media? Alam ko kung ano. Yung instant gratification. Sinasabi mo yung goals mo sa social media para marinig mo kagad yung magagandang comment ng tao na, wow, good, nice job, let's go, I'm proud of you. Na dapat naririnig mo yun pag may result na. Kaya tinawag na instant gratification kasi wala ka pang ginagawa, kumukubra ka na ng reward, which is yung attention ng ibang tao, yung validation ng ibang tao. At tapos at the end of the day, dahil nakuha mo na yung satisfaction, hindi mo nagagawin. Tinamad ka na. The best way to approach the goal is gawin muna. And then pag may result, okay. Kasi walang point sa pagyayabang ng isang bagay na wala ka pa naman. Diba? Kalalaki mong tao, nagpo-post ka ng goals mo. Hindi. Result ang pinopost ng tunay na lalaki.
Okay? Gusto kong i-practice natin yung gawa kaysa sa salita. Gawa muna. Kilusan mo muna. Next thing na wag mong isi-share sa social media at sa ibang tao, yung mga personal issue mo. Lahat ba ng tao therapist para matulungan ka? Again, dito na naman, mapapasok na naman dito yung consequences ng ganyan. Kaya marami ring kabataan ngayon, tao ngayon, ang may mental health issue at nagsi-self-delete because of this habit, ang i-share ang vulnerability nila sa social media. Ang umiyak sa social media, ang i-share ang mga mental health issue nila sa social media. And what they're looking for? Validation, affirmation. Anong naibibigay ng affirmation? A false hope, false positivity, toxic positivity na at the end of the day, hindi mo nare-resolve yung totoong issue mo. Na-affirm ka lang, wow, meron palang katulad ko. Okay, tapos, nawala ba yung personal issue mo, yung problema mo? Hindi. Kung yun ang hanap mo, validation in the first place, validation ka lang ng validation sa buhay, you will lead into depression pa rin talaga. Depression, anxiety. Kasi wala ka nare-resolve eh. Validation lang. Words of affirmation lang ang lagi mong hinihingi. Wala kang kilos. Lahat ng bagay nare-resolve pag kinikilusan. Lahat ng problema nare-resolve pag kinikilusan. Hindi yung isinasabi. Hindi ka babae, pre. Lalaki, assume lalaki nanonood na ito. So, huwag kang bading. Kilusan mo. Huwag mo nang sabihin. Diba? Hindi nila mariresolve yan. Ano pa ang pwedeng maging negative impact niyan? Chismis. Pag chismisan ka lang, hindi lahat ng mga nasa social media gusto kang tulungan. You're delusional kung yan ang nasa isip mo. Most of the people there are chismis lang ang gusto. Ang isipin nila na mas better sila sa'yo. Maraming ganun. Mas maraming ganyan social media. Kunyari, maawa sa'yo. Ganyan. Pero ang totoo nila nararamdaman, mas okay pa pala buhay ko sa'yo. Kasi hindi ka nila tutulungan. Wala naman talagang solution. Tapos yung solution, ayaw mo pa. Ang solution mo, i-post social media. Hindi nagme-make sense eh. Di ba? Madalas pa, mababash pa yan. Sasabihin sa'yo lumabas ka kasi ng bahay, mag-exercise ka. Tapos ayaw mo. Magagalit ka pa. Hindi ka nag-empathy. Hindi lahat ng bagay kailangan malaman ng tao, lalo na yung problema mo. Social media, pag hindi mo ginamit ng tama yan, will be a poison yan sa buhay mo. At isa yan sa mga ginagawa ng mga nasa social media, ang i-share ang problema nila. Ang humingi ng awa, ang humingi ng simpatsya sa ibang tao. Anong point? Buti sana kung simpatsya na yun aayusin yung problema mo in the long run. Hindi. Temporary lang din yun. Matutuwa ka sa mga words of affirmation, but that's temporary. At the end of the day, may problema ka pa rin. Number 4, pare, na hindi dapat pinopost sa social media, yung mga relationship problem ninyo. Again, chismisan lang ang aabutin mo dyan. Hindi mo nare-resolve yan. Ang kailangan ninyong kausapin, kung meron kayong mga problema sa relationship ninyo, ayusin ninyong magka-relationship. That's the best way to approach it. Hindi ang i-post sa social media, ang ipahiya ang mga partners ninyo sa social media. Tsaka ang pag-post ng relationship problem sa social media, it's like burning bridges yan. Emotion ang nagpapaandar niyan. At alam nyo na, ang emotions are temporary. Most of the solution that comes from emotions, laging pinagsisisihan. Pinost mo na sa problema nyo, pinahayaan mo na yung partner mo sa social media. Kinabukasan, okay ka na ulit. Nahimasmasan ka na. But, ang hindi na imasmasan, yung baho na ikinalat mo sa social media, yung baho ng partner na ikinalat mo sa social media, hindi na nila makakalimutan yun. Pero yung emotions mo, temporary. Pero yung sugat, yung damage, permanent. Posting relationship problem sa social media is all about emotions. Emotions ang nagpaandar niyan. Kasi kung nag-iisip ka, alam mo na mas nakakasira yan. Kaya hindi talaga ako agree na mag-post ng relationship problem. Tignan nyo yung mga ginagawa ng mga social media. Mga celebrities. Di ba? Post. Laging ganun. Pa-interview. Yan ang akala natin Akala natin nagmamatter yung... Yan ang isa sa mga ginawang kalokohan ng mga celebrities ng legacy media. Ang i-share ang mga relationship problem ng mga artista. Akala tuloy ng mga normal na tao dapat ganun.
Artista ka ba? Kikita ka ba pagka shinare mo yung problema mo? Yung mga artista, oo. Kasi iingay sila eh. Mabibigyan sila ng project. Ikaw ba mabibigyan ka ng project ng acting pagka pinost mo yung problema ng partner mo? Hindi. Mas okay pa na pag-usapan ninyo or kung hindi mo na talaga matik, edi hiwalayan mo. Solusyon ka agad. Di ba? Para kung sakali man, o hiniwalayan mo, nahimasmasan ka na, okay. Meron ka pang babalikan, may chance pa na pagbalikan kayo, hindi nalaman ng iba yung baho. Hindi ka nag-burn ng bridge. Napakapangit talaga ng galawan yung nagbo-burn kayo ng bridges. Kahit hindi babae, kahit tropa. Kaya mo mag-heal yung mga galit ninyo. Tapos next month, okay na ulit kayo eh. Kasi sa ikalat mo social media, wala na. Last but not the least na hindi kailangan i-share sa social media at sa mga tao, ibang tao, yung earnings mo, pare. Yung kinikita mo, yung sweldo mo. Sobrang delikado nito. Hindi lahat ng tao mapagkakatiwalaan mo sa pera mo, pare. Maraming nangyayaring ganyan. Nung nalaman yung earnings, tinarget na siya para lokohin. Hindi mo alam ang tama ng pera sa ibang tao. Minsan nagtitrigger ng kasamaan sa kanila yan pag nalaman nila. Lalo na pag nasa workplace kayo. Una, tropa mo. Pero nung nalaman yung sweldo mo na mas mataas ka pala sa kanya, umasim na yung paikisama sa'yo. Kasi isipin niyo, utangin na mas masipag ako sa'yo ah. Bakit mas malaki sweldo mo sa akin? Oh, pumapangit. Lagi niyong i-assume pare na yung mga kasama ninyo, no, mga NPC yan. Lagi niyong i-assume yan. Hanggat di nyo nakakausap ng matino yan, ng masinsinan yan, i-assume yung NPC yan. Kaya dapat yung galaw, low-key. Huwag masyadong madaldal, huwag masyadong maingay. Kasi ganun ang mga galaw ng mga NPC pag nalaman yung pera mo. Oh, yan na, mangungutang na sa'yo, istorbuhin ka na. Kung hindi man, papangit kasi mas mataas sweldo mo, kukumpara niya na yung pinagagawa niyo sa trabaho. So, yun ang mga bagay na dapat hindi mo i-share sa social media at i-share sa ibang tao para swabe ang buhay mo in the long run. Maiwasan yung mga mental health issue shit na yan. At manatili lang peaceful ang buhay mo. Right mga pare? Kung nagustuhan nyo yung ganung content pare, don't forget to like, leave a comment down below kung ano masasabi nyo doon. May nasabi ba akong kulang? Dagdag nyo yan sa comment section, pare. Mga perfumes ko, pare, available sa TikTok shop. Go ahead, check it out. This is Josh on Point. See you next time. Boom. GF